Lord sa kabutihan niya, sa pribilehiyo po na muli po ako makapagmensahe sa oras na ito at thank you po sa bawat isa nandirito ngayon. At nagpapasalamat rin po ako kay Lord kasi talagang pinapipray ko talaga na Lord, gamitin mo naman yung kamay ko kasi nga yung kamay ko nung habang ako'y nagpa-practice po ng manicure, pedicure is nanginginig po talaga yung kamay ko. Pero ngayon po is naging na po siya, kumbaga naging na po yung kamay ko, hindi na po siya nanginginig, hindi na po siya katulad nung dati. Kasi palagi ko po talaga dine-declare na, Lord, sabi ko na itong kamay ko ay kamay mo at gamitin mo yung kamay ko para sa ikaluluwalhati din po ng iyong pangalan. Kumbaga ganun yung ko, yung prayer ko. At praise God kasi hindi na po nanginginig yung kamay ko. At caring na po. At thank you po sa kabutihan ng ating Panginoon sa patuloy rin po niyang pagpo-provide sa pangailangan namin. Ayan, at tayo po'y mag-umpisa na. Hallelujah, O God. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Panginoon, maraming salamat, Ama, sa araw nito, O Diyos. Thank you, Lord God, na muli po, Ama, na magamit mo po ako, Lord God, sa ubasan mo po, Panginoon. Thank you, Lord God, na patuloy mo po kami sinasamahan, Lord God, na patuloy mo kami pinapalalahanan na bilang yung tagapagsunod, Panginoon. At Lord, ikaw na po ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa sa pamagitan ng aking labi, Panginoon. At Lord, ikaw na po ang patuloy na magpapaunawa, Panginoon. We need you, Lord. At samahan mo po kami, Holy Spirit, Abba Father, Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Ama, Panginoon, sa patuloy mong pagpapaalala sa amin at patuloy mo lamang mahubugin ang aming mga puso, Panginoon ko. At ikaw na po, Ama, ang pumatnubay sa bawat isa. We need you, Lord God. At maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito. At ikaw na po, Ama, patuloy na gumabay sa bawat isa. At thank you, Father God, in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Ayan, ito pong topic natin is patungkol po sa ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. At ito po ay pinamagataan ko po ng the two kinds of followers of Christ. Ayan, at hayaan niyo pong babasahin ko po muna dito po sa Matthew 21, 28 to 32. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayaw ko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganoon din ang kanyang sinabi at tumugon ito, "Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan." Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit naniniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniniwala sa kanya." Ayan. Ito po ay pinamagataan ko po ng the two kinds of followers of Christ. Ayan. Makikita natin dito, ito ay patungkol sa talanghaga ng dalawang anak at ito po ay nagpapakita sa dalawang uri ng tagasunod ni Kristo Jesus. At dito din natin makikita at mai-compare o maikumpara sa ating sarili kung anong klaseng tagasunod po tayo ni Kristo. At dito po makikita natin sa Matthew 21 verse 28 to 29. At una po, the true followers. Makikita natin dito sa talatang ito na
Tinanggihan ng isang nakakatanda ang alok ng kanyang ama upang pumunta sa ubasan dahil alam nga niya na mahirap at mainit ang trabaho sa ubasan, ngunit kalaunay nagbabago ang kanyang pasya at siya'y sumunod o pumaroon sa kanyang ama. So makikita naman natin dito sa Matthew 21 verse 28 to 29, ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may 2 anak na lalaki na lumapit sa nakakatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." Ayoko, tugon nito, ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Ito nga po yun, ito po ay nagpapakita yung totoong tagasunod po ni Kristo, na kahit man sa gitna ng sitwasyon na kanyang pinagdadaanan, sa buhay po talaga natin, sa buhay ng pagsunod po ng Diyos ay hindi po madali. Hindi po madali kung hindi natin kayang isurrender sa Diyos ang lahat na meron tayo upang tayo ay makasunod sa Diyos. Ang true followers po ni Christ, he or she repent sa kanyang mga kasalanan nang ito'y kanilang kapag ito'y napapakinggan nila yung salita ng Diyos. Katulad po ng mga maniningil, yung mga taong makasalanan. Nakikita natin dito kung paano yung mga taong makakasalanan, yung mga taong maniningil ng buwis. Dito po sa verse 31 to 32 na kung saan is nakikita natin dito yung mga maniningil ng buwis at bayarang babae pa yung nauunang makapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat naparito si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. So dito po makikita natin na ang totoong followers po ni Christ, hindi po yung mga marami tayong karunungan, marami tayong alam sa salita ng Diyos, kundi yung mga tao na mga makasalanan. Katulad natin, galing po tayo, tayo po ay mga makasalanan din po tayo at nagkakamali din po tayo. Katulad po tayo ng mga maniningil ng buwis at yung yung babae po na bayaran. At dito po talaga na ang tunay po na followers ni Christ na kahit na nasa mahirap na sitwasyon tayo ngayon na nakakaharap, ngunit mas pinili nating sumunod sa tama at mas pinili nating gawin kung ano yung kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kumbaga, ang tunay po ng followers ni Christ, na kahit na nahihirapan kang magpatawad sa mga tao na gusto mong gumante, pero nang dahil nga sinunod mo yung salita ng Diyos, kasi sabi nga sa salita ni Lord, huwag kang gumanti sa mga taong nagkakasala sa iyo. Kasi yun nga, kapag yun yung sinunod natin yung salita ng Diyos, we are the true followers of Christ. Kapag sinunod natin yun, even though mahirap man para sa atin, pero nang dahil po sa pagsunod natin, masinunod natin yung nais ng Diyos is kumbaga naging totoong followers tayo ni Christ. At mahirap man magpatawad sa mga tao, pero kapag inaalala natin yung salita ng Diyos, mas lalo nating nasusunod kung ano yung nais ng Diyos sa buhay natin. At 'di ba nga sabi niya, mahalin niyo yung mga taong hindi kaibig-ibig. So kumbaga mahalin natin daw yung mga tao na nagkakasala sa atin. At kapagka nagpapatawad din naman tayo sa mga tao na nagkakasala sa atin, mas lalo din po, kumbaga tayo din po ay patatawarin din po tayo ng ating Ama na nasa langit kung tayo po ay nagpapatawad. Pero kung hindi po tayo nagpapatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin, hindi rin po tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Kaya napakahalaga po na sundin natin yung salita ng Diyos. Dito po talaga na we are the true followers po ni Kristo po, kapag sinunod natin yung salita ng Diyos. At hindi po siya, kumbaga ang salita ng Diyos,
maging madali na lang po sa atin kapagka natutunan nating mahalin ang salita ng Diyos. Kapag natutunan nating mahalin yung salita ng Diyos, hindi na po naging mahirap sa bawat isa sa atin ang sumunod sa salita ng Diyos. At kahit na sabihin ng puso natin, ng isip natin na gusto kong gumanti sa mga tao ito kasi nga sinaktan ako, paulit-ulit, ganun. Pero nang dahil nga po ang Diyos yung sinusunod natin, we are the followers of Christ, mas gustuhin nating piliin kung ano yung tama at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya talagang thankful po sa Diyos kasi without His Word, without Him, without Jesus Christ sa buhay ko, nagawa kong magpatawad at magmahal. Maraming salamat sa Diyos. Kasi hindi ko rin po kaya kung sa sarili ko. Even though na nagkakamali ako, pero patuloy akong lumalapit at tumatayo sa Diyos. At inangamin lahat ng mga pagkakamali ko. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon. At doon po talaga natin makikita. Katulad po nila Daniel, mahirap po yung sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. Pero mas pinili nilang sumunod sa ating Panginoong Diyos. Na kahit na gustuhin niyang gumanti kay Saul, pero dahil nga mas inaalala niya ang Diyos sa kanyang buhay, hindi niya yun kinaya, hindi niya ginawang gumanti. Kaya talagang marami po tayo makikita sa mga biblical po na mga tao po sa Biblia, na kung saan naging modelo po sila sa bawat isa sa atin na mga tagasunod po ng Diyos ni Kristo Jesus po. At even po si Abraham, na sinunod niya yung mga inuutos ng Diyos sa kanya. Dahil kahit na alam niya na hindi niya alam kung ano yung mararatnan niya sa kabilang lugar, kung ano yung inuutos ng Diyos sa kanya, mas sinunod niya yon. At thank you po sa ating Panginoon, kasi talagang kumbaga marami po tayong mga matutunan po talaga sa salita ng Diyos sa Biblia kung paano po sumusunod yung mga ninuno natin nandun po sa Biblia na kung saan talaga na pwede nating sundin at tularan po talaga kung paano po sumunod na bilang tagasunod po ng Diyos. Ayan, at talagang maraming salamat po sa ating Panginoon sa lahat-lahat po. At kahit man na nasasaktan tayo, kahit man tayo mayong inaabuso ng mga tao, pero kailangan pa rin natin talagang magparaya. Kailangan natin na sundin yung salita ng Diyos, na kahit na sabihin natin na mas tama tayo, mas tayo, kumbaga, mas lamang tayo, kumbaga, kumbaga tayo is bilang na may karapatan tayo na ipahayag sa kanila kung ano yung saloobin natin, pero mas pinili nating maging manahimik na lang, na ang Diyos na lang po talaga yung kumbaga yung mangusap sa kanila. Kaya talagang maraming salamat po sa Diyos. Kaya dito po talaga natin makikita kung anong klaseng tagasunod po tayo. Kung anong klaseng tagasunod po tayo ni Kristo. Kasi si Kristo po, kahit na mahirap po, si Jesus Christ, na kahit mahirap yung kanyang pinagdadaanan, na kahit alam niya yung kanyang pagdadaanan dito sa lupa, sinunod niya sinunod niya ang Diyos Ama. Kaya talagang alang-alang po sa atin. Kaya talagang doon po, bilang isang example po talaga na
tagasunod po ni Kristo. Yun po yung dapat nating tularan din po na kung saan talagang na kahit mahirap yung kanyang sitwasyon, sinunod niya pa rin yung kanyang Ama na nasa langit. Talagang ginawa niya kahit na mahirap yung kanyang pagdadaanan, na kahit na alam niya na ipapako siya sa krus, pero ang sabi niya, "Your will be done. Your will be done, not my will." 'Di ba? Kaya talagang doon po bilang isang example din po 'yun sa bawat isa sa atin. Naway gano'n din po tayo na bilang, um, totoong tagasunod po ni Kristo. Amen? At alam po ng bawat isa kaya tayo nandirito ngayon, tayo po ay, sumusunod po ni Kristo Jesus. Ayan at, yung pangalawa naman po the false, followers of Christ. Dito po mababasa natin dito sa verse 30, lumapit din ang Ama sa ikalawa at ganoon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. So dito po makikita natin ang hindi totoong tagasunod ng Diyos dahil hanggang sa salita lang siya at ito'y hindi niya sinasabuhay. Kumbaga lip service po ang tawag nito at wala pong action, wala pong gawa. At maraming alam sa salita ng Diyos at hindi naman po talaga sinasabuhay katulad ng mga Pariseo. Yung mga maraming alam po sa salita ng Diyos. Hallelujah, excuse me po. Katulad po ng mga Pariseo, marami po silang alam ng salita ng Diyos. Pero hindi po nila iyon isinasapamuhay. Kumbaga hindi nila iyon nilalakaran. Oo, marami silang alam, knowledgeable po sila patungkol po sa salita ng ating Panginoon. But hindi po nila ito isinasapamuhay, hindi nila sinusunod kung ano yung utos ng Diyos. At even po sa panahon natin, marami po akong mga na-encounter din at pinagmamalaki din po nila iyon at ayun nga, sabi nga nung isang araw talagang kumbaga nanahimik na lang po ako kasi mas marami siyang alam sa salita ng Diyos pero hindi po nila sinasapamuhay, kumbaga gano'n. Kaya sabi ko, Lord, ayaw ko magkaroon ng kumbaga ayaw ko magkaroon ng anong tawag nito, magkaroon ng panghuhusga sa kapwa. Kasi siyempre kahit sa isip ko lang yun, siyempre nakakapaghusga ako sa isang tao. At yun, hinihingi ko rin talaga yun kay Lord ng sorry kasi siyempre nakakapag-isip ako, ang dami mong alam ng salita ni Lord, bakit hindi mo sinasapamuhay? Ganon yung isip ko, pero hindi, gusto ko siyang sabihin, prangkahin, pero pinipigilan ko po yung labi ko At kumbaga, yung gusto kong nasambitin ng labi ko, be a doers, not a hearers. Kumbaga, sa Santiago 1 verse 22 po ata yun. At kung hindi ako nagkakamali. At yun nga yung naano ko nung time na yun. Pero tinitikom ko po yung bibig ko kasi baka masaktan ko yung damdamin nito. Kumbaga ganun yung ko kasi syempre mahirap kasi manghusga sa tao at lalo't alam ko kung ano yung papel nito. Kumbaga gano'n. Kaya Lord, sabi ko, Lord, iwasan mo yung isip ko na ganito. At talagang bilang bilang nakakaalam po talaga ng salita ng Diyos, bilang tagasunod po ng ating Panginoong Hesus, dapat po talaga sinasapamuhay natin ang salita ng Diyos. At kaya dito may katanungan po talaga ako sa sarili ko at sa bawat isa. Ano kayang klaseng tagasunod tayo ni Kristo? Totoo ba tayong tagasunod ni Kristo or sunod-sunuran or kunwaring nagsunod-sunuran lang but in real life or sa totoong buhay or kahit kung wala man nakakita sa atin, totoong tagasunod pa rin ba tayo ni Kristo? Kumbaga may nakakita man o wala,
talaga bang totoo tayong tagasunod ni Kristo? Kasi bilang bilang tagasunod po talaga ni Kristo kailangan talaga natin, i-give up lahat kung ano yung meron tayo na hindi po kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya talagang maging application po natin sa buhay na bilang totoong tagasunod ni Kristo, kailangan po talaga nating sumunod sa salita ng Diyos. Kailangan natin sundin ang kanyang salita at ang utos bilang isang tagasunod ni Kristo. At yung pangalawa naman is kailangan natin mahalin yung kanyang salita, yung salita ng Diyos upang ito'y ating masunod. At kailangan din natin bilang tagasunod din po ni Kristo, kailangan po talaga din natin na i-surrender sa Diyos ang lahat-lahat na meron tayo At maging conclusion ko din naman sa bawat isa dito po sa mensahe is dito po sa James 1 verse 22 to 25. Ayan. Sabi po dito sa Santiago 22 verse 25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa katusang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So bilang tagasunod po ni Kristo, hindi lamang natin pinapakinggan ang salita ng Diyos, bagkus ay ito'y ating isinasapamuhay at nilalakaran at nakikita po sa ating buhay ang kanyang salita na ito'y ating sinusunod at hindi lamang pinapakinggan at pagkatapos ay nakakalimutan. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon sa pagpapaalala niya sa kanyang salita sa oras na ito at thank you. Alam ko ng bawat isa ay tayo po ay tagasunod po ni Kristo at kaya tayo nandirito ngayon at maraming salamat po sa ating Panginoon at hayaan niyo pong maipanalangin ko po. Maraming salamat Ama sa lahat ng ito, Lord God, Ama. Thank you po sa lahat ng ito, Panginoon, sa patuloy mo, Ama, na pagpapaalala sa amin kung ano po ang totoong tagasunod po ni Kristo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord Jesus Christ, sa patuloy mong pangunguna sa bawat isa sa amin, Ama. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father, sa patuloy mong pagpapaunawa sa iyong mga salita, Ama. Ama, tulungan mo po kami na kami po ay makasunod sa iyong mga salita at patuloy mo po kami, Ama, na tulungan, Ama, na kung paano namin mamahalin ang iyong mga salita, Panginoon, at kung paano namin, Ama Lord, na kung paano po, Panginoon, na mapatawad yung mga tao na nagkakasala sa amin, kung ano man po yung mga hinanakit sa aming mga damdamin, Lord, ikaw na po ang patuloy, Lord God, na manguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon ko, Lord. At thank you po, Ama, sa lahat ng ito, Lord God, at naway, Panginoon, na may naunawaan po ang aking mga kapatid, Lord, kahit sa maiksing mensahe, Panginoon ko, Lord, na ibinaba po sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng ito at ikaw na po ang patuloy na magpapaunawa sa pamagitan ng mga maghahayag rin po, Panginoon, sa kanilang mga karunungan, Panginoon ko, Lord, na ipinagkakaloob mo po sa bawat isa, Ama. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sa iyo ko po ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat at parangal sa tanging pangalan na iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoong Diyos. Amen and amen. Amen.